A blessed day kasi. Ang ulam po pala namin ngayon ay Ginisang ampalaya with pritong pork chop. let's go! Samahan niyo po ako magluto ulit. So, ang una ko pong ginawa ay minarinate ko muna yung pork chop. Naglagay din po ako ng asin, paminta at aji ginisa. So, konti na lang po yung ginisa mix kasi masarap na rin naman yung salt at pepper. Meron nga po pala akong dalawang malaking ampalaya. So, syempre, hiwain na po natin, ano? Ganyan po ako maghiwa kasi, syempre, tatanggalan natin din ang buto. Kasi hindi naman talaga kasama yan sa pagluto. Pagtapos nyo na po tanggalan ng buto yung mga ampalaya, so, syempre, alam nyo naman po kung paano po yung tamang paghiwa sa ampalaya. Yan, ganyan po yung gagawin natin. Kaya sa mga hindi marunong magluto ng ampalaya dyan, Alam kong malaking bagay itong video na to para sa inyo. So, after po nating hiwain yung ampalaya, syempre hugasan na po natin. Tapos ibabad lang po sa tubig na may kasamang asin. Para po matanggal yung pait na pinagdadaanan nyo. Pait ng ampalaya. Syempre hiwain na rin po natin ang kamatis. So, ako kasi, tinatanggal ko po talaga yung buto ng mga kamatis. Parang may narinig lang po ako kasi na hindi po siya maganda sa kidney. So, syempre nag-search ako para di naman ako mapahiya sa inyo. So, ayun, merong nakakasama, meron din namang hindi. Pero I decided po, natanggalin na lang yung masarap pa din naman at nalalasahan mo yung kamatis. I-next na po natin ang bawang. yes, ayan. Struggle is real sa bawang. And next, sibuyas naman. Siyempre, more luha-luha na naman tayo. Tapos, ayan, okay na po. Igisa naman natin sila ngayon. Unahin po natin igisa ang kamatis. Next na po natin ang sibuyas. Hinuhuli ko po talaga ang bawang kasi mas mabilis siyang masunog. Tapos, imekos-mekos lang natin yan. Ayan, kapag golden brown na po yung bawang, pwede na po natin ilagay yung mga ampalaya. Huwag na po natin patagalin ang pag-isa sa ampalaya kasi mabilis lang din po ito maluto. So, sa dalawang malaking ampalaya po, ang nilagay ko is 4 na itlog. Diyan ko na rin hinalo yung mga itlog. Di na ako gumamit ng bowl para bawas naman sa hugasin. Mindset ba? Mindset. Tapos ayan, halu-haluin lang po natin hanggang sa makita natin naluluto na yung itlog. Then pag ganyan na po yung itsura ng ampalaya, pwede na po tayo maglagay ng mga pampalasa like pepper and salt. So masarap din po talaga sa ampalaya yung merong hipon. Pero dahil mahal nga ang bilihin, wala sa budget ko ulit ang hipon. Kumapit po ulit tayo sa shrimp cubes. At ito na po ang ating ginisang ampalaya with egg. Sa pork chop naman po is binabad ko muna ng 1 hour. After po mag-ready tayo ng harina. Tapos ganito nga pala yung ginagawa namin sa pork chop kasi ginugupit po namin ng ganyan para pag pinrito siya hindi siya titiklop. Makikita nyo po mamaya habang piniprito ko as in naka-flat po yung pork chop. Kasi pag hindi nyo po siya ginupit, tumitiklo po siya. So, ang ending, need mo pa i-flatten. Kasi yung gitna, hindi po siya masyadong napiprito. So, ganito siya kasibs pag pinrito mo. As in, naka-flat yung pork chop. Kaya magiging maganda yung pagkaprito nyo. Kasi pati yung gitna, kasama na rin sa pagprito. Pero kung marami naman kayong ilalagay na mantika, kahit wag nyo na po gupitin yung pork chop. So ayan, dalawa lang po muna yung pinrito ko. Kasi medyo malaki po yung pork chop na to. Kasya na po sa amin ng mga anak ko. May iba nga tayo mga kasi. Kung nakarating ka hanggang dito sa video na to, baka pwede namang palambing, pa-like and share ng video ko. Shoutout nga pala sa mga di marunong magluto ng ginisang ampalaya at pork chop. Lutuin nyo na to. Go! Ang sarap ba? Ang galing ah. Kain ng gulay. 3, 2, 1, go. Ay, taray, kumakain sa akin ng gulay, parang tunay. Thank you for watching Kasibs. Okay, bye!